mga guys, medyo makapal yung buhos ng snow ngayon. Kasi ito yung araw. Today's Monday nga pala mga guys, November 24. Ito yung unang araw na bumuhos tong snow dito sa Calgary. At sa forecast nga ay maghapon to. Expected na mas makapal pa. Actually, yung dinangkal ko nga kanina mga guys, kulang siya isang dangkal. Yun, expected tataas pa yan. Ito din yung araw o panahon or season na para sa iba na mga bago dito sa Canada, excited pa silang maranasan yung pagbuhos ng snow. Pero para naman sa kagaya namin o ibang matatagal na din dito, halos parang ayaw na rin nila sumapit o ayaw na nilang maranasan. Kasi nga dagdag to sa pahirap sa umaga. Sipin mo, babangon ka ng maga, mag-shovel ka, nilinis ka ng kotse. Kumbaga, time consuming. So, yun, sa umpisa lang masaya. Mga unang snow season mo dito, okay, i-enjoy ka. Pero pag tumagal-tagal na, pag nagtatrabaho ka na talaga, tapos nagda-drive, yun, nararamdaman mo na yung hirap. Yun nga, ngayon ay yan, nakikita nyo mga guys, pakita ko sa inyo. Sa community namin, yan, masyadong tahimik. Alas 7 na yan ng umaga mga guys. Walang tao. Parang ang lalim-lalim ng gabi. Yan, may mga ilang bahay na bukas ang ilaw. Siguro handa na rin pumasok yung bahay namin. Yun. Yan mga guys. Yan ang unang araw ng snow dito sa Canada at naka-forecast to buong week mag-i-snow. Tignan natin tama guys kung gaano kakapal yung snow dito sa likod ng F-150. Malamang sandangkal. Konti na lang mga guys, sandangkal na. Ito siya kalalim oh. Sobrang pino. Yan. Pwede na yan. Pang halo-halo. He's the one cooking. Yeah, every day. Yeah, I'm the one to do the we're flipped. Just because my boyfriend doesn't cook, so he buys grocery and I cook, and we do. Si Sanchay mga guys. Kamukha ni Sanchay. Si Mrs. Sinundo na natin, napakatagal kasi lumabas mga guys. Nagpapaalam pa. So ayun mga guys, lumabas muna tayo dito sa opisina nila Mrs. Balik tayo dito sa kotse natin, dito na lang tayo mag-aantay. Kasi matatagalan pa yata, may tinatapos pa sila. Natin nga mga guys, isang dahilan din ba't ako lumabas, kasi meron lang akong gustong ibahagi sa inyo o i-share sa inyo. Medyo mainit-init pa to mga guys. Ngayon ko lang to nalaman nung tumambay ako dito sa loob. May nakatabi kasi ko na isang Pilipino, customer ito nila Mrs. Hindi ko na lang di-disclose kung ano yung identity niya. Syempre medyo hindi kasi maganda i-share pa kung ano yung personality o kung taga saan man siya nagtatrabaho o saan man siya sa Pilipinas. Ayun, share ko lang din kasi kung naalala nyo mga guys, hindi naman kailasan nyo na ang mainit na usapin dito sa Canada ngayon is yung mga temporary workers na mapapauwi or uuwi dahil nga may mga ilan sa kanila na hindi na na-renew yung kanilang work permit or hindi na na-issue ng LAMIA or whatsoever pa na dahilan. Kung ano man yan
di natin alam. So itong nakausap natin na customer nila is isa doon, yung case niya ay isa doon sa mapapauwi. Bali, hindi na nga na-renew yung kanyang work permit at hindi rin siya mabigyan ng, or wala din siyang mahanap na lamia. So ending is ayun, may na-receive daw siya na letter from IRCC kasi nga kailangan niya nang umalis immediately at nakailang refusal kasi yata siya, parang dalawang refusal. Itong ang pangalawa is yun, binigyan siya ng instruction na you have to leave Canada immediately. At dali-dali nga daw punta siya dito sa Ford, nakikipag-reconcile siya kung paano gagawin dun sa inilabas niyang unit. Kasi mga guys, ito yung sinasabi ng ibang vlogger din dito sa Canada, or even ako dati nagsuggest na rin ako na kung bago kayo dito at kung kaya nyo naman na magtiyaga mag-commute, or kung hindi talaga hindi flexible sa inyo yung pagko-commute at kailangan nyo talaga ng kotse as means of transportation, wag muna kayong gumo ng mga brand new. Kasi syempre dito sa Canada, kagaya ngayon, ang daming pagbabago. In a snap of a finger lang, may pagbabago. Natulog ka lang ngayon, okay ang lahat. Paggising mo kinabukasan, may pagbabago na nangyayari dito sa immigration system dito sa Canada. So ito nga, yun, naglabas siya ng Bronco, mga guys. So syempre Bronco, nga naman, durable yan sa mga ganitong panahon. Sa snow, pagka mataas ng snow, wala kang intindihin, komportable yung biyahe mo. Kapag ka summer naman, pwede mo siyang gamitin pang long drive, pang camping. Yan, kaya yun, siguro yun yung kanyang mga reasons kaya kumuha siya at naglabas siya ng bago. Pero hindi niya inaasahan na may mga ganitong pangyayari. Bagong-bago pa yun, mga guys, parang last lang yun eh. Itong year lang na to, summer yata niya daw nilabas. Wala niya stable. Mga panahon na yun kasi nakaprocess pa yung kanyang renewal. Ayun na nga, sa hindi inaasahang mga pangyayari, yan, nakasampulan siya. So problema ngayon kung paano niya i-reconcile, kung babayaran ba niya yung hindi natin alam kasi nandun pa siya sa loob. At ayun, lumabas na lang din ako para hindi naman ako ma-feel bad. Kasi syempre kahit paano pag nakikita niyo mga guys, kung ano yung itsura ng mga kapwa natin Pilipino na nag-undergo, dumadaan sa mga ganitong pagsubok. Syempre, ang hirap din ang hirap din sa kalooban natin na makita na parang down na down sila. Syempre, di mga panahon na yun, nakakaalam na may mga ganitong pangyayari, di ba? So, hinayaan na lang natin siya. Hopefully, sana maayos. Pero yun nga, sa mga nagbabalak pumunta pa din dito, or kahit yun nandito na, or kahit stable na yung work nyo, kahit sa tingin nyo, kakarenew lang ng work permit ninyo, at meron pa kayong 2 taon para doon or 3 taon. At sa tingin nyo, lisensya na yon para sa inyo kumuha or maglabas ng bago, huwag kayong mag-isip ng 2 beses lang, 3, 4 o hanggang 10 beses pag-isipan nyo yung mga pinapasok na mga ganitong luho. Madaling kumuha ng sasakyan dito, mga guys. Mas madali pa, or para ka lang kumukuha or naglalabas ka lang ng cellphone sa isang network company. Ganun lang kadali. I-check lang naman yung credit history mo, yung credit score mo. Yan, okay na. Kung may stable ka at maganda yung sahod mo sa isang trabaho, sigurado makapaglabas ka. Ganun lang kadali. Hindi natin kailangan magmadali, or paano ba sabihin, hindi natin kailangan makipagsabayan sa mga nandito. At ayun nga, kung si Kabayan, end of the day, sino ba yung, siya rin yung nahirapan, siya din yung namumroblema ngayon. At ayun, na-share ko lang yon ng isang mabilis. Kasi nga, wala naman ako sanang balak mag-vlog muna sa mga panahon ngayon. Kasi nga, syempre sa mga nangyayari,
ayaw na rin natin sabayan, kaya lang siguro yan, nakaisip ako baka worth sharing tong na-experience natin ngayon kay Kabayan. Siguro marami pa sa inyo na may mga ganyan ding kwento, hindi lang kotse. Siyempre iba may mga sigurado, may mga problema sa credit card, sa mga loans, mga ganyang obligasyon. So yun, at sana masolusyonan nyo din mga guys. At ayun, parang natatanaw ko na rin si Mrs. na papunta na dito. At paano mga guys, see you na lang ulit sa susunod nating upload. Sana wag matagalan, tatry natin makapag-vlog at makapag-video sa mga susunod at mga darating na linggo mga guys. At ayun, happy Monday evening and God bless us all.